ayun guys, explain ko lang yung about dun sa video nung aking in-upload kahapon about dun sa bahay namin. Kasi maraming nagtanong doon na gusto kong i-explain. Unang-una sabi nung mga nag-comment, ang sabi niya ay sa ilaw lang daw yun ng camera, parang yung signal yata ay nagka-problema. Kaya nagkakaroon siya na parang lumalakad dun sa may baba ng part ng TV. Pero ang explanation ko doon, yung pagbukas-bukas ng ilaw namin na hindi mo yun mabubukas kung wala yung remote control. Makikita nyo doon sa table, may nakalapag doon na remote. So, hindi yun magsisindi kapag hindi nyo yung pinindot. At kapag pinindot nyo yun, isa lang napindot, magsisindi na yun. Hindi magbi-blink-blink. So, paano niya yun maipapaliwanag? Then, kinabukasan, yung video, syempre nag-check kasi kami lagi ng security camera namin. And then, yung kinabukasan guys, off yung ilaw. So, yun lang yung time na nakabukas siya. Hindi na na-record kung kailan namatay yung ilaw. Pero kinabukasan nung chinek namin yung camera, ay nakapatay na yung ilaw. So, yun. Hindi ko maipaliwanag yun guys. At merong nagsabi, baka daw may remote kami sa cellphone. Actually, hindi kami nagda-download ng mga ganun. At walang remote na para doon sa ano namin sa cellphone ng ilaw na yun. So, yung nasa lamesa lang talaga yung remote. Napakasimple lang remote na yung maliit lang siya. Tapos ano lang, goma lang yung pindutan niya. As in ganun. Kasi yung ilaw namin na yung walang switch guys kung hindi mo gagamitan ng remote control. Kasi dati yung switch nun, yung dihila. Yung mga nasa Japan makaka-relate doon kasi yung mga old house usually dihila lang yun. Tapos dahil nga pag nanonood kami ng TV, pakipatay mo nga yung ilaw. So nauutusan sila Ate Aska at sila Ate Akari. Kaya ginawa na lang ni Papa, pinalitan yung ilaw and then di-remote na lang siya. Kaya hindi mo pipindutin yun, hindi siya magsisindi. Tapos ang nakakapagtaka doon, nagbi-blink-blink siya pag nagsindi siya kasi nga nung pinanood ko siya, meron siyang nakasign ng parang 'di ba pagka motion, merong sign na parang naglalakad na nakaganon, and then may sign na parang tao. So yung sign niya parang tao na may pumasok. Pero nung chinek ko yung nasa mga entrance namin dun sa may likod bahay namin, lahat ng security camera na nakapaligid, chinek namin, hindi siya nagkaroon ng motion, walang nangyari. Doon lang bukod tangi dun sa may sala lang namin na yun, dun siya nagkaroon ng record na may motion nung nga pagpatay ng ilaw, pagbukas-bukas ng ilaw. At nagbiblink siya kung makikita nyo, 'di ba? So, nandito kami sa Pilipinas pa, kaya imposible talaga na magsindi-sindi yun. And then second, doon sa tanong guys, meron doon, sabi niya, ang kalat-kalat naman ng bahay nyo, tapos puro babae pa kayo dyan. Actually, lagi talagang malinis yung bahay namin kasi madali talaga akong may stress, lalo na yung sala kasi yan yung pahingahan ko kapag ako ay mag-i-edit. Kaya lang po yung makalat kasi flight na namin nung araw na yun. And then, syempre, may mga excess baggage kasi ko nung time na yun kasi nagluloko yung gamit kong timbangan. Kasi 3 timbangan ko, hindi ko mahanap yung isa. Yung pangalawa, ginamit ko, parang nagloloko siya. And then yung pangatlo, same lang siya nung timbangan na kapag tumakapak ka, dun palang magkakaroon ng kilo, kung ilan kilo yung mo. Tapos, hindi pala siya accurate. So, nagkakaroon ako ng problema dun sa bagahe ko na akala ko na kiluha, na ko na siya, na sakto ko siya ng 20 kilos, lahat ng bagahe namin. And then, papalis na kami. Siguro mga 30 minutes na lang. And then, yung luma ko, suddenly nakita ko, hindi ko alam kung bakit ko biglang nagpakita sa akin. Yun yung manual, na which is mas accurate siya kasi mas makikita mo talaga yung saktong timbang. At excess ako lagi ng 3 kilos per maleta namin. So hirap na hirap ako guys kasi magbubukas ka, magtatanggal ka, tapos sasarado mo ulit kasama yung mga lock, tapos ikakabit ko ulit dun sa timbangan. May excess na naman ako ng 1 kilo. So, lahat ng bagahe namin, nag-excess ng 3 kilos. Kaya lapag lang ako ng lapag. So, yun. Pati yung hand carry namin, ganun. Kaya yung mga nasa table, minsan, yung mga nilabas ko from hand carry namin, kasi 7 kilos lang, baka ma-excess tayo, mahirap na. Kaya makalat siya. Yung mga nasa lames, actually, maraming kahong-kahong pa dun sa sahig. Dun, nilagay ko na lang dun sa may part ng hallway, dun sa kitchen. Kasi yung mga ramen, marami ko na iwan guys, mga sabon, shampoo. Tapos, yung nakita nyo mga damit sa sofa, tas nakasabit sa lampshade, nakasabit sa TV namin, yun naman ay naglalaba ako kasi para wala akong labahin na maiwan kasi baka mag-amag siya or mga moy. So, ang ginawa ko, naghabol ako ng labada from morning, 2 salang puti, tsaka yung puti. Yung itim ang inuna ko nung umaga. Tapos nung hapon, ng tanghali, nagsalang ako ng na puti yung sinalang ko nung huli. Last
ano na lang guys, last 2 minutes na lang. Hindi pa tapos yung washing machine namin. Actually, meron pa siyang 30 minutes bago matapos. Kaya pinatay ko na yung washing machine kasi syempre ayokong iwan yung dal dryer, yung possible na baka mamaya mag-init tapos wala kami. So pinatay ko na siya. Pagbukas ko guys, basang-basa pa yung mga tuwalya kasi mga tuwalya yun yung iba doon, tapos yung mga damit. So para hindi siya bumaho, nilabas ko sa washing machine. Hindi ko siya pwedeng isampay sa labas ng bahay namin kasi yun nga, matagal tayo sa Pilipinas. So baka mabasa ng ulan, lumakas yung hangin, madumihan lang. So doon ko na lang siya pinagsasabit doon sa mga TV, sa lampshade, yung mga gilid ng sopa, kung saan merong matutuyo siya na na hangin, matutuyuan siya para hindi bumaho kasi baka mamaya pagbalik namin lahat ng nilabang ko mabantot na, kaya hindi ko siya hinayaan sa loob ng washing machine. So last 2 minutes yun guys, na papaalis na lang kami. Talagang inano ko na siya, yung binagsak ko na lang sa sofa, yung tingnan niyo yung mga tupi, yung mga damit namin na nasa sofa, hindi ko na yung tinupi kasi nilabas ko kagad siya sa washing machine kasi while naglalaba ako noon, nag-iimpake naman ako kasi talagang yung araw ng gabi lang na yun, tsaka nung umaga lang ako nag-iimpake, kaya rush na rush talaga kami actually. Tapos paglabas pa ng bahay, naalala ko meron pa nga akong 2 hindi na itatanim na puno, 3 yata yun na nasa paso, pinalipat ko na talaga sa puno, as in yung oras kasi dahil magte-tren lang kami noon guys, mahal kasi yung parking noon sa airport, kaya na-desisyon na namin na mag-park kami doon sa may parking malapit sa amin, doon sa station na malapit kami, kaysa doon sa airport. Kasi sa airport ang parking fee niya is magkano ba? 2,000 per night. Pero doon sa amin 200 pesos lang per night, kaya doon kami nag-park sa amin, and then nag-tren na lang kami from lugar namin hanggang dun sa may airport. Tapos yung mga bagahe namin na iba ay pinabagahe na namin sa dinala na namin sa airport. Yung mga na-excess ko na bagahe nun ay puro mga ramen actually, puro mga noodles kasi yun ang mabibigat. Tapos yun nga, nauna na yung bagahe namin, and then ganun talaga guys kapag kayo magta-travel, talagang hindi maiiwasan. Kahit sabi ko kasi sa asawa ko nun, maglilinis ako kasi ayokong darating tayong pagod na pagod tas makalat yung bahay, kasi mas masarap ka kung magpahinga kapag medyo linis na yung bahay, relax. Kaya lang hindi maiwasan kapag may excess baggage kayo. Actually hindi pala yun sa mga maleta. Yung other day noon, yun yung nagtanggal ako kasi i-deliver naman pala namin dun sa airport muna yung mga hinatid pa namin yun before the day pala yung mga maleta namin. And then the following day, yung mga hand carry pala yung mga nag-excess ko kasi yung mga ramen gusto ko madala na tinanggal ko dun sa maleta. So ayun, hindi rin kinaya kasi 7 kilos lang yun. So nilabas ko, yun. Kaya siya makalat. Tapos yung mga damit, hindi ko na natupi sa sobrang kabisihan kasi naghahabol din ako ng deliver naman dun sa aking resin nung umaga. Kasi yung mga paninda na resin, doon sa mga hindi nakakaalam ng sideline ng lola nyo, nagtitinda kasi ako ng resin, keychain, kung ano-ano, frame, kung ano yung magandang ibenta sa mga sa mga turista dun sa lugar namin kasi tourist spot kami. So nagbabagsak ako ng mga gamit, ng mga paninda doon sa souvenir shop na malapit sa amin. Kaya nung morning na yun guys, naghahabol talaga ako na makapag-deliver. Kaya sobrang wala akong time. Doon sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan na super talaga ako, super hectic talaga ng schedule ko, yung dami kong ginagawa, sabay-sabay yan while kaya wala akong matapos minsan na ginagawa. Kasi while naglilinis, nagluluto, tapos sinasabayan ko ng pagre-resin. So ayun yun guys. Kaya makalat yung bahay namin. Yung mga sinampay ko yun nung bago kami umalis. Sinabit ko na talagang as in bitbit ko na yung backpack, bitbit ko na yung shoulder bag ko. Nagsasampay ako dun sa mga kasi na yun palabas na kami, sabi ko na kasi iniintay ko na baka makaabot. Pero nung binuksan ko nga, basang-basa pa talaga, kaya ayun, sabit na ako ng sabit kung saan yung pwede silang matuyo at hindi sila babaho. So yun lang yun guys, hindi talaga siya yung makalat na kasi nga syempre 'di ba, nagmamadali ka para sa flight nyo. And then hinahabol namin yung oras ng tren, kaya nagmamadali kaming makapunta. Although maaga pa kami doon sa eroplano, kaya lang yung tren kasi doon yung 2 hours na biyahe namin papunta doon sa airport. Plus yung biyahe namin papunta naman doon sa station ay another 45 minutes yun. Kaya 3 hours lahat yung biyahe namin, kaya nagmamadali kami. Kasi pag na-late yung pagsakay namin ng tren, malilate kami ng another 1 hour kasi matagal yung kasunod ng tren. Kasi province nga, so syempre hindi siya yung katulad sa mga city na every 15 minutes may dumadating na tren. Sa lugar namin, one tren lang sa isang oras. And then ka na, Norikairu, ano ba yun? Yung magpapalit-palit ka na ng tren kung gusto mo naman makaabot dun sa pupuntahan mo.
So, yun lang yun. Kaya natatawa ako. And then, yung pala yung nakita nyo doon sa, ano naman, sabi nila mahina yung signal ng camera. Kasi dahil nga daw yun sa, ano, ng epekto daw ng ilaw yun na nagbiblink-blink. Actually, yung may nakita kayo na shadow na naglakad doon, yun naman ay stable na yung ilaw. Matagal nang nakasindi yung ilaw. So, hindi siya sa ilaw. Kasi sabi nung mga professional doon sa camera, possible daw na yung effect daw yun na galing sa ilaw. Tas hindi masyadong naano ng camera. So, hindi po. Kasi may nagmumulto talaga dun sa bahay namin pero hindi tao, pusa. Kasi meron si Akari nun, alaga na pusa na kulay, ano siya eh, kulay cement, ano, yung asfalto, yung ganun yung kulay na pusa na yun. So, hindi ko masyadong na-flex yung pusa na yun. And then, pinangalan niya yung Lily. Nasa labas lang yun, hindi ko pinapapasok ng bahay kasi marami siyang alagang pusa. So, ayoko ng pusa sa bahay, sa loob ng bahay. Kaya lagi lang sila nasa labas, si Momo, tsaka si Lily. And then, yung Lily na yun, nakita pa ni Akari yun, na paano nasagasaan. Suddenly lang yun, guys. Ano lang siya, yung biglaan. Nangunguha kami noon last year ng plum dun sa may tapat lang ng bahay namin. And then si Akari, parang ano, parang nauhaw yata siya o parang may kukunin siya. Umuwi siya sa bahay. Tapat lang kasi ng bahay namin, tumawid lang siya. And then nakita niya si Lily kasi nakahiga dun sa may parking. Yung parking na yun, parking talaga yun ng park kasi tapat kami ng park, guys. Yung pusa na yun, nakahiga siya doon. So biglang may pumasok na sasakyan, si Akari patawid na sana ng bangketa. Nakita niya yung pusa natutulog doon sa ano, sa may semento. And then, bigla may pumasok na sasakyan para mag-park. Pala, mag-U-turn siya. Nagmamadali yung ali. Hindi niya napansin yung pusa. Tapos si Akari, napatulala na lang, nasagasaan yung pusa niya. And then, tumunog yung mga boto-boto. Siyempre, na ano siya, na nadaanan ng sasakyan. Tapos, narinig niya pa yung boses ng pusa. Kya! Gumanon. Tapos, ayun nga. Tegi na yung pusa agad-agad nun. Hindi ko yun na-upload na, guys, kasi hindi ko masyadong matawag dito, maatim na makita na ganun yung itsura ng pusa. And then yung ale, sobrang sorry naman siya sa pakiramdam niya. So feel sorry talaga siya. Tapos bumaba talaga siya nung nakita niyang may post. Parang naramdaman niya na minasagasang siya, tatalbog yung kahit paano eh. Bumaba siya. Tapos, nakita niya nga may nasagasaan siyang pusa. So, yung jacket niya mismo ng ali, hinubad niya, yun yung pinangyakap niya dun sa pusa. And tapos si Akari nakatayo dun sa tabi ng, parang natulala siya. Kasi nga narinig niya yung tunog ng buto ng pusa, plus, gumanon. Tapos bigla patay na. Mahal na mahal ni Akari yung pusa na yun. And then, yun nga, sabi ng ali, kanino itong pusa? Nasa tapat ako ng bahay namin. So sabi ko, ba't kaya pumapunta sa pintuan namin yung ali? Parang hinahanap niya yung may-ari ng bahay, baka sa amin ba yung pusa na yun? So lumapit yung ali kay Akari na, kaninong pusa to? Tapos ganyan, kinakausap siya. Tapos si Akari parang tulala na, hindi niya alam kung ano yung isasagot niya or ano. Tapos, yun nga, tumawid ako kasi baka ako, ano yun, parang hibit-bit kasi siya. Hindi ko rin masyadong makita kung ano yung niya, hawak niya. Tapos yun nga, sabi niya, pusa nyo ba to? Sorry. Tapos iyak yung ali. Kaya ko siya, na-appreciate ko naman yung pagsusorry niya. Kasi makikita mo naman talaga na parang nalungkot siya na siya ng pusa. Tapos alaga pa. Alam nyo ba, guys, ang pusa sa Japan, napakamahal. Yung mga ganong, ang ganda pa kasi ng pusa na yung para siyang leopard. Yung mga batik-batik niya sa katawan. Kaya medyo mahal talaga yung pusa niya. Although, napulot lang talaga namin yun. Tapos, ayun nga, so iyak na iyak yung ali, sorry talaga, hindi ko sinasadya. Kasi nagmamadali daw siya na sinusundo niya yung susunduin niya yung anak niya sa bus station. Pero hindi niya alam kung saan bus station, hindi sila nagkasundo. So mag-U-turn siya sana doon. And then hindi niya napansin kasi yung kulay talaga ng pusa ay kulay ng asfalto. Kaya ayun, nasagasaan. Tapos nilibing namin yung pusa na yun, doon mismo lang sa tapat ng bahay namin. Tapos, nalayan lang namin ng bulaklak, ganyan-ganyan. Tapos yung ali na yun, sa sobrang feel sorry niya talaga, nung kinagabihan, bumalik siya sa amin, may dala siya mga cat food, kasi nakita niya may iba pang pusa si Akari na alaga sa labas. Kasi to guys, yung nagpapakain siya ng mga stray cat, yung mga palaboy na pusa. Kaya dinadayo kami ng mga pusa kasi nila yun ng papa niya, hobby nila, nagpapakain ng mga galang pusa. Tapos bumalik yung ali, may dala na siya mga cat food, yung mga parang chichirya para kay Akari, kasi para mapagaan. 2 weeks actually nag-iiyak siya nun kasi naaalala niya pa din yung pag-iyak ng pusa, yung gumanon yung pusa. And then, yung pusa na yun, guys, nakikita ko siya palagi sa bahay namin sa loob.
Nung ano na siya, nagmumumo na siya. Lagi ko sinasabi sa kanila, nakita ko si Lily dumaan. Pumasok siya nasa bahay namin siya. Kaya yung ano na yon guys, yung shadow na yun yung pusa namin. Kasi kung mapapansin nyo, pag lumalakad yung, yung shadow, isang linya lang. Kasi ganun maglakad ang pusa guys, isang linya lang siya. Tapos ano yun siguro mga 5 times ko na siya nakita. Yung alam niyo yung parang kayo napalingon kasi may dumaan sa harapan ko. Tapos yung buntot niya nakikita ko pa. So ayun, yun yung pusa namin na nasa bahay lang namin nagmumumo. Kasi si Ate Aska tsaka ako, nakakaramdaman naman ako kami mumu sa bahay namin. Wala. Bukod tangi lang yung pusa na yun ang nakita ko sa bahay namin mula nung namatay siya. Kasi hindi ko nga siya pinapapasok ng bahay. So pag nakakapasok yung parang tuwan-tuwa siya sa bahay namin lagi Kaya lang pinapalabas ko siya kasi nga ayoko na may pusa sa bahay dahil nga baka mag-ihi-ihi sa loob ng bahay kasi lakalak yung mga pintuan namin. So pag naiihi sila, pag napupupo sila, baka maiwan sila sa bahay pag umaalis kami, magpupo na lang kung saan-saan. Kaya hindi ako nagpapapasok talaga ng galang pusa. So yun, nagmumuna yun, ayun yung pusa namin. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na nasagasaan siya. Bigla lang talaga yun na, imagine mo natutulog lang siya dun sa parking, bigla siya nadaanan ng sasakyan. So parang feeling niya, anong nangyari? 'Di ba? Kaya yun, nandun siya ngayon sa bahay namin, dun siya nakatira at hindi niya pa rin matanggap sa sarili niya na matagal na siyang wala sa mundo na to. Pero yung pag-blink-blink ng ilaw na yun ang hindi ko ma-explain kung ano yun. So yun lang yun guys. Ayan, na-explain ko na lahat, pati yung kalat namin na